Sa mga pasahero naman na sasakay ng eroplano, paghandaang mabuti ang mga isisilid sa inyong mga bagahe. Mahigpit kasi ang mga security protocols na ipinatutupad ngayon ng NAIA para mas maging maayos at ligtas ang inyong mga biyahe. Naroon ang kasama natin si Lala Roque. Lala. June, para sa ating mga kababayan na sasakay ng eroplano, dapat alam nyo na hindi na kayo maaaberya ha, dahil dapat 100 ml and below lang ang pwedeng ilagay ng mga liquid o gel sa inyong hand carry bag. Dahil pag hindi, kukumpiskahin po yan at hindi nyo na makukuha. Sayang naman, bawal din yung mga blunt instruments sa hand carry, kagaya ng mga golf clubs, yung mga fishing rod, kung kayo magbabakasyon. Siyempre, bawal na bawal din yung mga spray, aerosol. Lagi naman pinapaalala yan. Kailangan kailangan makipag-coordinate kayo. O dapat yan, kung talaga mag-golf kayo, i-check in nyo na lamang yan. Pero alam mo, June, na napagtanungan natin dito kaya Sir Engineer Bing Lina, ang Terminal Manager ng NAIA 3, na kahapon umabot sa 53,000 ang kanilang mga pasahero. Kaya ngayon kasama natin siya at alamin natin ilan ho ba ang mga pasahero, sir, na inaasahan natin ngayon hanggang bukas, na dagsa po ang inaasahan at magma-maximum po yung number of passengers tomorrow, hindi ho ba, sir? Magandang umaga, Lala, no? Saka sa mga takapagiging ng unang hirit, ano? Ang tinitingnan natin figure ngayon, no? 53 tayo kahapon, 54. Hanggang ang figure natin, 54,000 mga naglalaro na doon. Hanggang 55 yan, hanggang Wednesday morning, hanggang maghapon ng Wednesday, saka Thursday, titingnan natin yung volume pa na yan. Pero sa figure natin, nakikita natin na domestic bumababa naman, hindi naman ganun karami yung sa domestic passengers natin. Ang nakikita natin dito ngayon yung sa additional flights, yung mga flights ng international operations na inilipat from Terminal 1 to Terminal 3. Kaya ganun karami yung pasahero natin. Sir, compared to last year, mas marami ho bang umuwi ngayon? Sa domestic passengers natin, hindi ganun karami. Ano? Actually, bumaba pa nga tayo compared last year. For the last 4 days, bumaba tayo ng 7 to 8%. Ang nakadagdag dito ngayon, yung mga pasahero ng foreign, yung international flights natin na nandito ngayon. Sir, paano naman kahapon nagka-aberya ho yung mga flights natin dahil sa Tagaytay Radar? Kamusta ho ngayon yung flights natin ngayon? On time ho ba't wala namang mga delayed flights? Sa ngayon, Lala, wala tayong reports na natatanggap pa. Pero yung delay kahapon, hindi lang natin po pwedeng i-attribute doon sa radar problem no? Palagi ko naman tingnan din natin yung mga problema rin doon sa airline themselves kung bakit nagkaroon sila ng delay. At lastly po, yung sa mga hand carry po sa ating mga kababayan, paggamot, pag yung mga kailangan, baby food, ano ho yung proseso na dapat pagdaanan ng ating pasahero? Inaalaw naman yan sa final security check. Ano? Kasi pagkakasama naman yung bata, talaga namang yung needs ng bata kailangan din sa loob ng eroplano. Kaya inaalaw naman yung mga yan. Kailangan lang maaga silang dumating, maaga 2 to 3 hours or 4 hours at least bago hot. Tama. Bigyan natin siguro ng allowance yung travel time natin. Pagka bibiyahe tayo ngayon, nakita naman natin talaga mayroong mga ginagawang kalsada rito sa loob at labas ng terminal. Particular dito sa Skyway, sa harapan ng Terminal 3, harapan ng Terminal 4, at saka harapan ng Terminal 1 and 2. So, bigyan natin allowance para kahit papano hindi na tayo ma-late sa mga flights natin. At itong panahon na talaga ngayon, mahirap kumuha ng booking. Pagka hindi ka nakasakay, na-cancel yung ticket mo, nako talagang pahirapan na. Nako, maraming salamat po. Alam po namin kayo abalang-abala ngayong umaga. Si Engineer Bing Lina po, ang Terminal Manager ng NAIA Terminal 3. June, ito ang latest mula rin sa NAIA Terminal 3. Back to you. Maraming salamat, Lala Roque.